Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Bagong lahat, taas po muna natin sa amang gawain ito. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal, Ama ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagmamahal at pangangalaga sa amin, Ama. Nawa sa mga sandaling ito, Ama, gabayan niyo po kami. At turuan ng maraming kaalaman, Ama, na naayon po sa inyong kalooban. Sa ngalan po, Ama, ng inyong buktong na anak, na si Jesucristong aming Panginoon. Amen, Amen, Amen. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Amen. Mga kapatid, sa panahon po ngayon ay nagpaparamdam na. No? Nagpaparamdam na po ang tinatawag na darating na ang panahon ng kawakasan. Yung pagpaparamdam ng mga kapatid na nagpapakita ko ano-ano na nangyayari, no? Bansa sa bansa, kapatid sa kapatid, no? Pati hangin, durumi, tubig, dudumi, kaisipan, dudumi, mag-aaway-away, ang lahat ng tao. Isang papahiwatig lang po yan, mga kapatid. Pahiwatig lang po ng salita ng Ama. Pero wag po kayong malungkot. Kasi nga po, bago magsimula yan, bibilang po ito ng 1,000 taon. Hindi na natin aabutin yan, mga kapatid. 1,000 taon eh. Pero, may mga pagkakataon pa tayo na gumawa na mabuti sa mundong ibabaw. Yung pagkakataon na yun, samantalahin natin. Dahil hindi po natin alam, no? Napakahiwaga po ng salita ng Diyos. Pwede niyang baguhin yun. Pwede pong sa makalawa, bukas, pwede mangyari po. Kaya po, ang pagpapasya ay nasa Ama. Ganun po yun, mga kapatid, ha? Pero, sa ngayon kasi, dumaragsa. Ang ibig sabihin, dumadami, no? Ang mga gawa ng kalaban ng Diyos. Ano po yun? Kita nyo, naghahasik na yung mga mangkukulam. Naglalabasan ng masasamang engkanto. Masasamang elemento. Ha? Nandiyan na po, may mga aswang, mga duwending itim. Talaga pong na nagpapahirap na sa lahat ng tao upang tuksuhin tayo. Kaya tayo pinahihirapan. Yung kanilang mong panunukso, yung salitang, kung totoo may Diyos ka, bakit ka naghihirap, bakit ka, ganun po sila manukso. Kaya marami pong tao na lumalaban na tuloy sa kalooban ng Diyos. Nasa liit ng kanilang kaalaman, hindi nila alam, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Hindi po tayo pinababayaan. No? Ganun pa man, sinamahan pa nga tayo ng Diyos Ama, no? Ng banal na Espiritu ng Diyos Ama sa katawang ito. Paano niya tayo pababayaan? Dinidiktahan niya tayo na gumawa ng mabuti. Sumunod ba tayo? Tinuturuan niya tayo na lumaban sa mga masasamang elemento, maging aswang o maging demonyo. Dinidiktahan niya po tayo. Sumunod ba tayo? Marami pa nga po natatakot. Ayaw nila lumaban. Bakit? Kasi ang mga demonyo raw malalakas. Mga kapatid, kung sinasamba mo ang Diyos at kinikilala mo ang Diyos,
At alam mo kung sino ang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Pakinggan nyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. O, meron pa ba? Lahat na nga po eh. O, bakit pa tayo mga ngamba? Ngayon, ang Ama po ay nagdidikta. No? Kasi tayo pong lahat napili ng Ama. Pero meron din siyang pinipili. Kahit na napili niya tayong lahat, meron pa siyang pinipili. Una sa lahat, pinili niya tayo para magamit tayo ng Ama. Diba? Pero, gusto tayong gamitin ng Ama, pero nagpapagamit tayo sa kalaban ng Ama. Kaya ang pinipili ng Ama, yung gusto na magpagamit kay Ama. Kaya yung free will po, nasusunod po yan. Yung free will na yan, nasa tao po yan. Kung gusto nyong sumunod, o ayaw nyong sumunod, e paano naman? O ayaw nyong naman sumunod. Katulad po nito, sa mga sandaling ito, nagdidikta ang Ama sa inyong mga puso. Ngayon, mga kapatid, bilang isang napili na diniktahan ng Ama, na gumawa ng mga bagay kung paano tayo ang lalaban sa mga masasamang espiritu. Ay guarantee po. Ginagarantiyahan ko kayo 100%. No? Kaya po yung salita ng iba na, lahat na nagagaranti, hindi totoo. Depende po yan sa guarantee. Tandaan nyo ha? Kasi po, ang ibinibigay kong garantiya sa inyo, yung kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Kayo po, nasa inyo po yung pagpapasya ng garantiya. Kung ang Diyos, ina-accept mo na nasa iyo, dapat susunod ka. Kaya po yung iba, kaya hindi po talaga ang banal na kapangyarihan ng Diyos, hindi po naghahari kasi ayaw niya maghari sa Kanya. Nasa atin pong paniniwala, pananampalataya, ang garantiya ng kapangyarihan ng Diyos. Ganun po ha? Ngayon po, pinagawa po ako ng Ama ng mga gamit na tinatawag na armor of God. Ito po. Etong tatlong gamit po na ito po yung tinatawag na miraculous healing pendant. Ito po yung tinatawag na lightning stick. At ito namang isa, tinatawag po na dignum na Siete Virtudes Century. Bakit century? Kasi nga po, no? 100 taon na po na nakalibing sa ilalim ng lupa ang kahoy na ito. Na hindi po siya lumambot, lalo siyang tumitigas. Kadalasan po yung mga bagay sa ilalim ng lupa nadudurog. Pero ang kamagong hindi. Kaya mga kapatid, no? Mga kapatid ko, napakahiwaga po. Kaya po tinawag na dignum na sa ilalim, no? Nahukay po yun. Wala pong dignum na kapag pinutol mo yung puno, dignum na. Kasi po hindi lang naunawaan ang kahulugan ng dignum, no? Marami po yan. Nasa kalalim-laliman. Yan po Kaya mga kapatid ko, 100% po, ang kapangyarihan po nito, nakakonsagrahan din po ito ng 7 kapangyarihan na tinatawag na Siete Virtudes. Ito po. Yung Siete Virtudes po, nilalaman ito ng 7 kapangyarihan na tinatawag po ng Sator Coronados,
7 Archangel, Infinito de Dios, Mahal na Inang Hari, nasa sa uso yun. Siete Llaves, Gloria Altissimo, 5 Vocales. Ito po yung 7 kapangyarihan na ikonsagra dito po. At lahat po ng kaalaman at kalakasan sa mga medalyong ito, ikinarga na rin po rito. Yan po Ngayon, kasi po, mula po noong 1983, nagsimula po ako. Pinagsimula na po ako ng Ama. Lumikha ng Miraculous Healing Pendant. Pagdating pa po ng mga year 2007 something, lumabas na po, no? Ang Dignum Naciente Virtudes at saka Lightning Stick. Hanggang sa umano na po yan. Kumalat na po yan at nagamit na po ng libu-libong manggagamot. Mga kapatid ko, hindi naman po kahit na hindi ka maggamot, to protect your family, to protect your love, no? To protect your business, kailangan po natin na meron tayong armor of God. Kadalasan po, diba sinasabi nila, ang armor of God daw ay salita ng Diyos, hindi po mga bagay. Paliwanag lang po mga kapatid. Ang salita ng Diyos, pwede siya mag-manifest sa lahat ng bagay kung gusto niya. Kaya po, the divine spiritual power of our God the Father Almighty, it will manifest in different form. Kaya po, mga kapatid ko, hindi po pwede yung salita. Tingnan niyo po, si David, sa kanyang pananampalataya kay Ama. Di ba? Totoo, sabi niya, the Lord is my shepherd. I shall not want. No? Tapos, yung bato, at saka yung kanyang batibot ba yun? Sabi niya, sa ngalan ng Diyos Ama, kapangyarihan ng Ama, maghari ang inyong kapangyarihan. Di ba? Pinag-ikot-ikot niya. Bato lang na maliit. Samantalang higante kalaban niya. Pero no? By the power of God, no? Pag bato niyang ganun, 0-0 tinamaan dito sa noo. Si Goliath. Nahilo, bumagsak. Yung pagkakataon na hilong-hilo si Goliath, nagkaroon ng pagkakataon si David na makuha yung espada ni Goliath at yun ang pinagpatay sa kanya. Ano po ang pumatay? Gamit. Ano po nagpahilo? Gamit. Gamit na merong kapangyarihan ng Diyos. Kaya tandaan niyo mga kapatid, hindi lahat po na salita. Kaya po, hindi po lumago, hindi po kumalat ang kapangyarihan. Kasi lagi na lang pong, huwag kayong maniwala dyan, hindi totoo yan. Lagi may ganon. Kaya tingnan niyo po, yung sinasabi nila may authority, no? Sabi nila, no? Panginoon, Panginoon, di ba kami yung pinagkatiwalaan mo? Bakit may nagpapalayas doon? May nagpapagaling din doon. Anong gagawin namin? Itataboy ba namin yung mga yun? Ewan na lang kung makapatayin pa, di ba? Pero nagsalita po ang Ama sa anak. Mapalad ang mga ang panig sa atin ay hindi laban sa atin. Mapalad ang mga tao na yon, naghari ang kalooban ng aking Ama sa kanila. Mga kapatid, dapat bang sabihan tayo pong gusto maglingkod na wala tayong karapatan, wala tayong authority?
Kung wala tayong authority, nasaan po yung authority? Nasa pari ba o nasa Diyos? Authority is coming from our God, the Father Almighty, not in yun. Hindi po sa kanila galing, sa Diyos. Kaya mga kapatid ko, lahat po tayong tao sa buong mundo, sikapin nyo magkaroon ng gamit na gawa po na nautusan ng Diyos. Subukan nyo, try nyo po, lahat po ng kumuha sa akin, pinagpala ng Diyos. Ngayon, meron din akong tanong. Hindi ko kumuha kayo sa akin, dapat na kayo magmataas. May mga aral po akong ibinibigay. Pag kumuha kayo sa akin po, nag-a-advise ako, lagi kayo magdadasal, laging ganyan. No? Laging ganyan po, magdasal kayo. At saka gamitin niyo po, ito pag may mga kalaban. Ang nangyayari po, kung gumanda na ang buhay, bumalik sa dati nilang pag-uugali. Ano? Masamang ugali. Kaya po, kapag nagbago kayo, hindi po susunod sa inyo ang banal na kapangyarihan ng Diyos. At ang mga gamit po na isinare ko sa inyo, hindi po gagana. Kasi nga po, dapat iayos natin ang ating buhay, igalang natin ang espiritu na nagdadala sa atin. Kasi po, pag dumumi ang espiritu, pinapasok po tayo ng kalaban. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tandaan niyo mga kapatid sikapin nyo, basta sa akin po galing. Kung hindi naman po nyo makaya yung tatlo, isa. Magkaroon kayo ng ganito. O kaya, miraculous healing pendant. Wala po ako sa Shopee, wala po ako sa Lazada. Tandaan nyo, kasi po marami na po nangopya. Okay lang po, hindi ko naman po yan na pwedeng kasi gusto nilang mabuhay Pero ganun mga kapatid, kung gusto natin mabuhay, gumawa tayo ng tama. Baka mapahamak, no? Sa pangungopya mo, baka mapahamak ang mga tao na naniniwala sa mga iyong ginawa. Wag po. Tayong lahat, dinidiktahan ng Ama kung ano nararapat mong gawin. Wala pong inutos ang Ama na mga kopya ng mga bagay. Ang inutos ng Amang kopyahin natin ay ang pagsunod ng kalooban ng Ama. Kung mabuti siyang tao, maging mabuti ka. Yun po yung tinasawag na kopya Kukopyahin natin yung mga gawaing mabuti, mapagmahal tayo, mapagbigay tayo. Yun po ang kopyahin natin. Hindi po yung mga items. Ganun po yun. Magandang umaga po. Naway po makapulot kayo na araw-araw po sikapin ko makapag-advise sa inyo para po makatulong ako sa mga tao po na gusto pong sumunod sa kalooban ng Ama. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Good morning po.